Mga Pilipino o mga OFW sa bansang Lebanon ay gusto nang magpalikas para maiuwi na sa Pilipinas dahil sa lumalalang tensyon sa nasabing bansa. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon ang nais magpalikas ngayong Alert Level 3 na roon sa gitna ng tumitinding hidwaan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy na nag-aalangan pang lumikas. Tinutukan niya ni Bob Gonzales. Kasunod ng mag-iisang taon ng giyera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Sa pinakahuling pambobomba ng Israel sa southern Lebanon, 10 ang namatay kabilang ang 2 bata ayon sa Hezbollah. Kahapon pa hinihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 Pinoy roon na wag nang hintaying lumala ang giyera at lumikas na hanggat bukas pa ang mga paliparan. Sa 1,000 nagsabing gustong magpalikas, mahigit 300 ang nakauwi na sa Pilipinas. Ito yung mga undocumented o di kaya yung mga bagong dating lang sa Lebanon, hindi pa sanay sa regional tensions. Ang kailangan lang yung kanilang exit clearance. Kasi yung pagbabayad ng plane ticket, bayad ng pamahalaan yan. Ang Overseas Workers Welfare Administration nanawagan sa mga kaanak o kakilala ng mga OFW sa Lebanon na pakiusapan silang umuwi muna sa Pilipinas. Si Bernadette Giyang, na 8 taon ng OFW sa Beirut, Lebanon, hindi raw muna lilikas kahit pinauuwi na ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi naman po ako nag-aalala. Pero yun lang, gusto ko pong lumipat na sa kung may lipatan po ako. Huwag kang mag-alala sa akin kasi okay naman po ako dito. Kung lumala ang sitwasyon, baka uwi na rin ako. Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon o voluntary repatriation at sagot ng gobyerno ang gastos para sa mga nais umuwi. Minomonitor din ng DFA kung kailangang iakyat ito sa Alert Level 4 o mandatory repatriation. Sabi ng Department of Migrant Workers, handa silang tumulong sa paglikas. Tense ang sitwasyon. Merong mga events o haka-haka o mga pinapalagay na mangyayaring kaganapan in the next few days na nagsasabing nagbabadya na lalala ang sitwasyon. Kung hindi makakaalis ng Lebanon, pinapayuhan silang lumikas sa mas ligtas na lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Ayon naman sa DFA, kaya marami pa rin mga Pilipino ang ayaw umuwi sa Pilipinas dahil malayo naman daw ang war zone kung nasaan ang mga OFW. At halos wala nga mga Pilipino kung saan nangyayari ang giyera. Pakibigyan po ng idea ang ating mga manonood. Ano ho ba ang pangkalahatang sitwasyon sa Lebanon? Ang kaguluhan po ba'y focus lamang sa Beirut o kalatlo ang mga insidente ng kaguluhan? First, ang kaguluhan hindi po nakafocus sa Beirut, no? Doon lang yan sa southern border with Israel kasi yung Israel at Hezbollah, yung Hezbollah mga militants nasa border yan, palagi silang nagpapadala ng missile kung ano-ano no sa Israel border, tapos yung Israel bumabawi. Doon yung military or violent attacks, no? Yung Beirut mismo mapayapa. May tension. Sabi ni Ambassador, the situation is tense, pero yung life in the city is normal. Okay. Kaya nga yung mga kababayan natin parang karamihan parang gusto pa iwan doon. Alam na nila sanay na sila dyan sa mga ganyan situation sa Middle East. So gusto ko i-assure mga kamag-anak ng mga OFWs at ibang Filipinos na hindi war zone ang Beirut, no? Pero ganun pa ma'am, we don't want a situation na bigla lang meron ng gera. Okay. Parang sa Gaza o sa Sudan. Tapos ang hirap-hirap na mag-evacuate ng Pilipino. So habang pwede pa, we want to repatriate as many as possible. Okay. Kaya meron tayong voluntary repatriation. Voluntary lang. Sa ngayon po, ilan na yung nag-signify ng kagustuhan na magpa-repatriate, Yusek? Well, nag-umpisa to nung November, December pa, no? May 356 na, isasama mo yung nirepatriate ng migrant workers, yung mga OFW, at saka sama mo yung mga nirepatriate ng funding ng DFA para sa mga immigrants doon. Gano'n. Mga 356 na nakauwi at may 738 pa as of now. Pero parami ng parami. 738 yung pending kasi hinihintay lang ng exit clearance. So, pag makita mo na roughly 11 or 12,000 ng Filipinos according to the Lebanese figures, no? 12,000, 11,000 Filipinos are in Lebanon.
Well, maaring there are more of them kasi may mga undocumented, no? Right. Kung 11 or 12,000, wala pang 10% ang nagpahiwatig, nagsumuwi. At saka karamihan na to ay mga bagong, either walang papeles or yung mga bagong dating lang, wala pang 2 or 3 years, kaya nababahala sila dahil hindi pa nila kinasanayan itong buhay na may So, Yusek, nagbabanta na at hindi po natin natitiyak yung exact number, dahil may mga ika ninyo walang papel o mga undocumented. Hindi natitiyak kasi po, palagi tayo, nakapag-repatriate na tayo from Lebanon 2 beses, no? Including in 2009 or so. Okay. May gera doon. So, ilang libo inuwi natin, bumabalik. Recently, ang estimates were about 17,000. Pero ang sabi ng Lebanon ngayon, mismo, mga 11.5 or 11 to 12 lang. Alright. So, we are using the Filipino community, tsaka yung DFA, tsaka yung MW is using the contacts. Pwede paliwanag tumamihan ni Secretary Caglar para matiyak ilan sila. Pero lahat nakukontak. Alam paano kontakin yung embassy at gumamit na itong pagsamantalang itong voluntary repatriation At kung program. sakali, Yusek, may flight naman po. Bukas naman yung mga airports, wala naman tayo restriction sa pagpapauwi sa kanila. Kung sakali. Bukas at saka, in fact, trickles na umuwi. May umuwi palagi. Every month may umuwi a few, no? Tapos, kaya nga gusto natin ngayon pa, kasi bukas pa yung airport. Bukas pa yung mga Middle East Airlines, mga European Airlines, hindi na lumilipad ng Lebanon. Kung may gera, nagpaplano na tayong evacuation through the northern ports. So, nangyari na to noon. So, sana hindi mapot doon, pero may contingency plan yung embahada. Yusek, yung sa Southern Lebanon, gaano po karaming kababayan natin ang naroon? Well, supposedly, sabi ni Ambassador, hindi naman tiyak, but there are trickles. Hindi abot ng 100, yung nasa southern city. Southern cities to. Pero yung border mismo, kung saan may gera, kung saan yung Hezbollah, walang Pilipino doon. Last year, at saka even before, naikayat na sila, there were a handful, siguro wala pang 1 dozen. That doon sa border, pero wala na doon sila. Wala na. Walang Pilipino sa border. Pero southern cities, na malapit na sa border, siguro 1 hour away or so, ilang kilometers, siguro 50 kilometers away, may contain Filipino. Kaya hindi pa, we are calling on them to go na to Beirut. Ang problema, at saka umuwi ng Pilipinas kung pwede. May mga amo to kaya hindi pa nila iniiwan yung amo, at saka ganun po. Yusek, ano ho magiging mga considerations pa natin for us to declare a mandatory repatriation status dyan sa Lebanon? Mandatory kung there's a total breakdown of peace and order. A good example, Gaza. Gera na yan. And we're hoping di mabot doon. Pangalawa, kailangan handa na yung mga charter plane, yung mga ships, hinahanda pa lang natin ngayon. No? Kasi, ang sabi nga ni Ambassador Raymond Balatbat, yung team niya, no? Sina Labor Attaché Alex Padayon, kapag mag-announce tayong alert level 4, tapos wala pa 1,000 uwi, then it's a failure. No? At saka ayaw natin mabigyan ng alarmist situation. Kasi, normal pa naman yung buhay sa Lebanon. Pero maraming bansa, kasama ng China, India, and Saudi Arabia, and some other countries who are calling on their citizens to leave Lebanon bago magkagera. Sa mga kababayan natin dyan sa Lebanon, kumusta naman kayo dyan, guys? Mag-comment naman kayo sa comment section ng video na ito. At kung kinakailangan nyo ng agarang tulong, ay lumapit kayo sa ating gobyerno or kontakin nyo sila. Na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para madali nyong makuha.